Isang araw bago ang Bilang Pilipino 2025, ramdam na ang presensya ng kapulisan sa buong Abra na isa sa mga election hotspots sa bansa. Ang ilan sa kanila magsisilbing Special Board of Election Inspectors sa nasunog na Dangdangla Elementary School sa bayan ng Bangged. At live mula sa Bangged, Abra, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano na bang sitwasyon dyan? Niki, pasado alas 4 nga ng hapon ay dumating na dito sa Dangdangla Elementary School yung tatlong guro na magsisilbing electoral board bukas sa Bilang Pilipino 2025. At para linawin yung unang naging reaksyon ng PNP na tatayo sila sa maging special board dito bukas, ay sinabi naman itong tatlong guro na itutuloy nga nila yung kanilang pagsaserbisyo bukas. No? So technically before 4 AM ay darating daw sila bukas dito. Una na nga silang nag-urong sulong dito nga sa pagsaserbisyo sa naralapit na halalan dahil nga sa takot na dinala nung pagkakasunog ng kanilang mga silid-aralan dito sa Dangdangla Elementary School noong nakaraang linggo. Sinalubong ng naaabong silid-aralan si Nanay Sofia sa kanyang pagbisita sa Dangdangla Elementary School sa Bangged, Abra. May 7 na madaling araw, nasunog ang 6 na classrooms rito. Wala mang makakumpirma kung intensyonal at may kinalaman sa eleksyon ng sunog. Isa lang ang inaalala ni Nanay Sofia. Masakit para sa amin na parents kasi pagkatapos ng eleksyon, paano yung mga bata na mag-aaral dito? Kaya naman panawagan niya sa mga politikong edukasyon ang pinopronta tuwing kampanya. Sana po matulungan po yung school namin dito sa Dangdangla kasi para sa mga bata po ito. Kasi kawawa naman yung mga bata, darating na po yung pasukan sa June. Simula ng masunog, bantay sarado na ng pulisya ang eskwelahan. Tinupok man ng apoy ang 70% ng kabuuang pasilidad. Tuloy ang botohan bukas. May nakalaan pa naman po na napili na pagdadausan ng eleksyon gaya nitong isang classroom dahil meron pa namang mga classroom na available. And meron din pa sa yung stage close covered court dyan sa baba. Pero ngayong bisperas ng eleksyon, wala pa rin ang mga guro na dapat ay nag-aayos na ng voting area. Meron din po naman tayong mga kapulisan na trained po sa ganyang trabaho kada eleksyon. Paliwanag ng COMELEC dahil sa nangyaring pagsunog ay natakot ang tatlong guro na magsisilbing electoral board. Nung una, atras na yung tatlo na members ng electoral board. Pero na-convince at saka nag-isip-isip na ituloy na lang daw. Dahil nga parang may takot man o hindi, ituloy na nila. 992 voters ang inaasahan sa paaralan sa botohan. Sa buong Abra naman, higit 188,000 ang kabuuang botante. Maaga namang lumipad ang signaling at monitoring patrol ng PNP sa Bangged, Bukay at Pilar na itinuturing na areas of concern dahil sa mga insidente ng election-related violence. Sa mga kalsada ng Abra, kaliwat kanan na rin ang mga police checkpoint para masiguro ang seguridad. Sa bayan naman ng Pidigan, hinarang ang 2 sasakyan na may lulang 12 katao. Bawat isa nahulihan ng mga hindi dokumentadong baril at malinaw rin itong paglabag sa COMELEC gun ban. Niki, nakakuha nga tayo ng impormasyon mula naman sa Police Provincial Office ng Abra na may 2 ring sasakyan kagabi ang hinuli nga nila. At sabi nila ay hindi lisensyado yung mga driver nito at wala ring dokumento yung sasakyan. Wala pang malinaw na rason kung bakit nandito at saan patungo nga yung 2 sasakyan na yon. Pero sabi ng pulis dito sa Abra, para na rin sa kaligtasan ng lahat ay dinala muna nila doon sa kanilang kustodiya nga itong 2 sasakyan. At mabalik tayo dito sa Dangdangla Elementary School. Bukod doon sa 3 electoral board ay mayroong pang 5 support staff na mga guro ang poposte dito bukas sa Bilang Pilipino 2025. Niki. Ganun pa man ay sana'y maging maayos ang botohan dyan bukas. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Niki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.